Good morning, everyone! Ngayon ay magkakaroon tayo ng training sa ating Master Guide at Pathfinder. Ang title ng ating training ay Communication, Theory, and Practices. So yan po ay kabilang sa inyong checklist na kailangan nating pag-aralan. So dapat matutunan natin ano tong communication. Anong kahalagahan ng communication? Ano yun? Yung pakikipag-usap. Bilang isang Master Guide, Pathfinder, bilang magiging alagad ng Panginoon, kailangan marunong tayong makipag-usap. Makipag-communicate sa kahit sinong tao, matanda, bata, special o hindi. Diba? May iba't ibang attitude ng tao. So, kailangan alam natin yun kung paano. Ito ang pag-aaralan natin. Ito ay nakabase sa Bible. Sa Proverbs 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Naranasan nyo na may pabalang na sagot? Lalo na sa mga kaibigan, no? Pagka nagtutuksuhan, ganyan. So, minsan nakakasakit, minsan hindi. So, depende. Depende sa kausap. Hindi nyo ako kilala. Ako noon ay mahilig talaga akong gumanto, dumaldal. So, nung ako ay napagalitan ng kapatid kong mas bata sa akin, nakonsensya na ako, tumahimik na ako. Hindi na ako kagaya nung nakaraan na sobrang, pag nagsalita ako, talagang mapang-asar ako. Oo, kung hindi nyo alam, bata ako, mapang-asar talaga ako, nabubuli ako. Nabububog pa nga ako na kahit lalaki. Ganun ako noon. So, yung pananalita ako, hindi talaga siya maganda. Kahit ako ay lumaki sa Adventist family, hindi maiiwasan na kapag may mga kaibigan ka, kaya ingatan natin yung kaibigan. Na-try ko na rin magmura. Magmura. Kasi may kaibigan ako, yung pagmumura sa kanya, parang ano lang. Natural lang. Expression daw niya. Pag natatawa siya, bumumura. Pag galit, nagmumura. Pag natutuwa, nagmumura. Di ba may ganon? Ngayon, nadala ako kasi lagi ko siyang kasama everyday. Kaklase ko siya. Nakapagmura na rin ako. Pero na-realize ko nung nagbasa ako ng Bible na hindi pala maganda yung mga ganang salita. First year ako noon, nung second year, hindi ko na siya kaibigan. Bumalik na ako sa hindi pagmumura. Hindi naman ibig sabihin na huwag mo na siyang maging kaibigan. Diba? Kung gusto mo siyang maging kaibigan, dapat siya yung dinadala mo, hindi ikaw yung magdadala. So mag-ingat tayo ganun. Sa Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Maraming nakakarinig. Kaming family, mahilig talaga kami malakas yung boses namin. Masiyahin kami. Kung makasama niyo yung mga kapatid ko, mahilig magbiro. So, ganun yung pananalita namin. Pero later on, na-realize ko, ingatan pala. Yung mga sinasabi na pala namin, nakakasakit na pala. Nakakala namin nakakatuwa, yun pala ay hindi na. So yung communication na kailangan alamin natin, merong mga iba't iba, kagaya nito. Merong 4 principles of effective communication. May prinsipyo pala, di ba? Alam natin, basta lang makapagkwentuhan tayo, makapagsalita, meron pala. So number 1, clarity and truthfulness. Number 2, active learning and understanding. Number 3, empathy and compassion. And number 4, forgiveness and reconciliation. Number 1, yung clarity and truthfulness. Ano yun? Pagiging totoo. Sino ba naman ang gusto mong kausap ay sinungaling? Diba? Maganda makipag-usap dun sa taong alam mo, totoo siya sa'yo. Na pag nagkwento ka, hindi ka huhusgahan. Sabi sa Ephesians 4:25, kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Sino sa inyo nakaranas ng magsinungaling? Yes, di ba? Ako, nakaranas ako magsinungaling. Noon, ang pagsisinungaling ko, mga aabot pa ng mga 1 month bago ko ma-realize, ay, nakapagsinungaling na pala ako. And then, later on, kapag lagi na ako nasa church, nakakapakinig ng salita ng Diyos, after 1 week, nare-realize ko, nagsisinungaling na pala ako. 1 week, ha?
Tapos, sooner or later, habang nagbabasa ako ng Bible at sumisimba, after a day, nalalaman ko nagsinungaling ako. And then, ngayon, once na nakapagsalita ako ng hindi tama, at nagsinungaling ko, isang iglap, alam ko na nagsinungaling ako. Alam ko na. Hindi na umaabot ng isang buwan. Kasi tayo, meron tayong proseso. Hindi kasi ganun kadali maging mabait. Lumaki tayo sa mundo, lalo na dito sa mundo, di ba? Lumaki tayo sa mundo na, alam mo na, ganito yung nangyayari, ganito. Pero little by little, binabago tayo ng Diyos habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagiging totoo tayo. Kapag ganoon na kayo, na pag nagsinungaling kayo, nalaman nyo na agad, ibig sabihin malapit na kayo kay Kristo. Malapit na malapit. Kasi napakadali dahil yung konsensya mo, nagsinungaling ako, sorry. Mali yung sinabi ko. Nakakapag-sorry ka na agad. Nakakahingi ka na agad ng tawad. Hindi lang sa pagsisinungaling. Diba? Sa pag-iisip din ng hindi maganda. Pag nakita mo yung isang tao, naisipan mo na hindi maganda. Yung mga tao hindi malapit kay Kristo, after 1 month pa nila yung marirealize. Ay, nagkasala pala ako dito sa kapatid ko. Yung iba after 1 week, yung iba after a day. Pero ikaw na malapit kay Kristo, pag naisip mo pa lang, bubwisit ako dito kay AJ. Biglang parang may Uy, hindi tama yung inisip mo. Diba? Hindi tama. Kasi tayo ay kabilang na sa isang katawan. Kaya dapat kapag makipag-usap tayo, maging totoo tayo. Okay? Number 2, active learning and understanding. Sabi sa Santiago 1:19, tandaan nyo ito, ang aming minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Nakita niyo na ba akong magalit? Gusto niyo magalit ako? Parang ano eh, no? Pwede magalit kasi si Jesus nagalit. Di ba? Nagalit si Jesus, pero si Jesus nagalit nang hindi nagkakasala. Paano yun? Paano magalit na hindi nagkakasala? So, dapat maging handa sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita. Sino ngayon po ang mabilis pa magsalita? Yung may hindi naiisip. Oh, sa isip nyo na lang, ha? Umamin kayo sa sarili nyo. Parang ako yun, ha? Parang pag nagsasalita ako, hindi ko na iniisip. Di ba? May ganun eh. Hindi ko na iniisip na nagsasalita ako. Yan, ganun. Yung pala ang sabi, maging handa sa pakikinig. Sino sa inyo yung may talent makinig? Yung pag may nagkukwento. Oh, wow, yan. Yan, talent yan. Gift yan ng Panginoon. Yung pag may nagkukwento, talagang pinapakinggan mo. Yung kahit nasa malayo dito. Kahit sa, iba yun. Yung kahit nasa malayo. Alam mo, yung pag nasa malayo. Dinig mo pa. Ay, matindi, no? Kahit malayo, nakikinig. Yun pala, kailangan pala. Pero magandang talent yun. Yung kahit sa malaya, bakit? Yan, kasi active learning and understanding. Kapag may talent ka na ganun, gamitin mo sa tama. Kasi meron gumagamit sa mali. Di ba? Ang layo, di ba? Pwede palang gamitin sa tama yun. Ano yung naririnig mo? Bakit mo pinapakinggan? Para saan? Bakit mo pinapakinggan? Anong mangyayari sa buhay mo pag pinakinggan mo? Saan mo gagamitin yung pinakinggan mo? Matuto tayong makinig. Pero dapat unawain natin yung pinapakinggan natin at huwag tayo masyadong magsalita. Next, empathy and compassion. Sa leadership, bawal ang selfish. Ang mabuting pinuno ay laging isinasaalang-alang ang kapakanan at kabutihan ng iba at ng nakararami, hindi ng kanyang sarili. Yun pala, tayo bilang BOYT, tayo ngayon, leaders na po tayong lahat. Wala ditong members. Okay, BOY team tayo, lahat tayo leaders. Kasi tayo naglilid eh. Naglilid tayo sa mga bata, tayo naglilid din sa mga matatanda sa gabi, di ba? Bawal pala ang selfish. Yung pakikipag-usap, kailangan may empathy sa Tagalog. Paano nyo i-explain yun sa pinakamadaling paraan? Ilalagay yung sarili mo dun sa sitwasyon ng iba. Yun yung love your neighbor as yourself. Paano mo mahalin yung sarili mo? Ganun mo din mamahalin yung kapwa mo. Kung ikaw ayaw mong napapagod ka, dapat yung kapwa mo ayaw mo din napapagod.
Di ba? Kung ikaw ayaw mong nagugutom, ayaw mo din nagugutom yung iba. So, ganun din kapag nakikipag-usap ka o nakipag-communicate ka. Titingnan mo kasi habang pinapakinggan mo siya, magkukwento yan eh. May mga batang magkukwento, ate, si mama ko ganito, ganito. May mga matatandang magkukwento, pag-pray mo naman, may sakit yung asawa ko. So, ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon mo. Hindi pwedeng, ganyan talaga kasi kasalanan ka, wala kang ginawa, hindi ka nagsisimba. Ginanon natin. So, hindi. Ganon ang communication. Forgiveness and reconciliation, number 4. Sa Matthew 18:15-17, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Pero, nung nabasa ko ang Bible, nakakabahan ko talaga yung Bible eh. Pag binasa mo siya, maririnig mo ang salita ng Panginoon. Makikita mo. So ako ngayon noon ay, di ako nagsusorry. Ma-pride ako eh. Pag may ginawa sa akin, magagalit ako, wala akong pakialam sa iyo. Ganun ako noon. Pero pag malapit ka kay Kristo, okay lang awayin mo ko, hindi kita awayin. Bakit mo ko inaaway? Siguro merong nangyayaring hindi maganda sa'yo. Kaya mo ko inaaway. Siguro may problema ka, kaya gano'n na lang yung sinasabi mo sa akin. Bakit nainis ka sa akin kahit wala akong ginagawa sa iyo? Habang nakikilala natin ang Panginoon, lalo nating minamahal yung kapwa natin. Kasi nakikita natin, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may ginagawang mali. Ang pwede lang natin gawin, ipagdasal natin sila at tulungan natin paano ba sila magbabago. Kung ano man yung kamalian na ginagawa sa atin ng tao sa paligid natin, matutunan natin patawarin sila. Kasi lagi lang sinasabi ko, si Satan yan eh. Binulungan niya ni Satan. Kaya siya ganyan, kasi binulungan siya ni Satan, kaya siya, binubuisit ako. Ngayon, hindi ako magagalit dun sa tao ng buisit sa akin. Magagalit ako kay Satan. At yung tao ng buisit sa akin, ipapanalangin ko. Panginoon, ilayo niyo siya sa masama. Ilayo niyo siya sa bulong ni Satanas. Tulungan niyo siyang magbago, ano man yung pinagdadaanan niya. Ayokong magalit sa kanya. Ang gusto ko lang ay mahalin siya. Kahit kaibigan mo o hindi, di ba? Kahit sino pa man yan. Matuto tayong maging mapagpatawad at mapagmahal. So, meron din 3 practical communication skills. Kailangan natin itong skills na to ha, 3 lang. Scripture, study, and sharing. Prayerful communication, servant leadership. So, number 1, scripture, study, and sharing. Yun! Diba, inulit-ulit ko kanina, hindi ako magbabago kung walang Bible. Yung may nagkwento lang, tapos pinagsabihan lang ako o nagalit, hindi ako magbabago kung walang scripture. Kailangan magbabasa ng Bible. Dahil sabi sa 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. So, hindi pwedeng wala kang alam sa Bible, lalo na master guide ka. May invest tayo. Ang alam nila, ang master guide, syempre nag-aral yan ng salita ng Diyos, kaya nga pinag-aralan natin 28 fundamental beliefs. Pinag-aralan natin yung mga honors na yan, na Bible-based lahat yan. Diba? So, kailangan meron tayong bala or sandata. Diba? Ano yun? Bible yun. Kailangan natin pag-aralin ng Bible at isi-share natin. Pag tinanong ka, ba't di ka kumakain ng baboy? Anong sagot mo? Ay, hindi, bawal kasi yun sa Adventist. Oo nga, alam na nga na iba yan na bawal yan sa Adventist, pero ba't di ka kumakain ng baboy? Dapat alam natin yung talata. Anong talata ng ibabato natin? Diba? Leviticus 11:7. Tandaan niyo, Leviticus 11:7. Bakit hindi tayo kumakain ng baboy? Ba't di ka kumakain ng hipon, ng crab, ng walang kaliskis, walang palipik? Anong talata nun? Hanapin niyo din sa Leviticus yun. Bakit gusto mo nagsisimba ka ng araw ng Sabado? Sabat mo kasi talaga yung araw namin ng simba. Saturday po. Bakit ka nga nagsisimba ng Saturday? Kasi yun po yung sabi ng mama ko. Paano mo paniniwalaan? Sabi ng nanay mo. Kasi ng Katoliko, sabi din ng nanay namin. Mga iglesia, sabi din ng nanay namin. Mas maganda, sabi ng Panginoon. Lahat ng binabato sa inyo, bakit sumisimba ka ng Wednesday, Friday, Saturday, bakit hindi ka kumakain ng ganito, bakit naniniwala ka sa ganito? Hindi natin pwedeng sabihin, sabi ni Mama at Papa, sabi ng Kuya at Ate, sabi ng Panginoon.
Kaya napaka-importante na pag-aralan natin when it comes to communication, lalo na master guide tayo. Number 2, prayerful communication. Sabi sa Santiago 1:8, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ibibigay sa Kanya. Naalala niyo yung kwento ko nung ako ay nag-exam? Sa mga hindi nakakaalam, ako ay English major when I was in college. So, hindi ako magaling mag-English. Ayoko ng essay. Ayoko niyan kasi essay, ang daming English niyan. So, ang ginagawa ko tuwing may exam, yung talata na yan. Actually, James 1:5 lang. Tandaan nyo lang yung James 1:5. Pag may exam ako, yung talata lang yung minememorize or nire-recite ko sa isip ko. Sabi ko, Lord, please give me knowledge and wisdom and may your Holy Spirit be with me. Yung exam ko, lahat yun. Lahat ng questions, essay form. Kailangan yun ang sagot mo, maraming English. So, nung sinagutan ko siya, hindi ko alam paano ko siya talaga sasagutan. So, pray lang ako, Lord, give me knowledge and wisdom, may your Holy Spirit be with me. Lord, please give me knowledge and wisdom, may your Holy Spirit be with me. Hanggang sa nakatulog ako, kakasagot. Nakatulog ako, sabi ng kaibigan kong Korean, hey, you, perfect! Sabi ko, no. Kasi paano ko masasagutan? Natutulog ako. Malamang, hindi ko mapa-perfect. Diba? After a week, pasahan na. Sabi ko, patay. Bagsak ako. Takot ako. Natanggapin yung papel. Pagtanggap ko, na-shock ako. Alam niyo kung bakit? Na-perfect ko yung exam. Ganyan, gulat na gulat ako. Paano mo mapa-perfect yung exam? Natutulog ako. Sabi ko, Lord, hindi ako to. Ikaw ang may gawa nito. So, alam niyo yung prayer, tapos nag-ask kayo ng Holy Spirit of ng knowledge and wisdom. Totoo yan. Hindi imposible. Nangyari nga sa akin, tao lang ako, kagaya niyo eh. Estudyante, kagaya niyo. Di ba? Kung nangyari sa akin, kaya din mangyari sa inyo. Paniwalaan lang natin ang Panginoon. Number 3, servant leadership. Paano yung servant leadership? Kayo magiging master guide. Ito, papaalala ko sa inyo, huwag niyo kalimutan na. Mag-wear kayo ng white uniform. Magiging mayabang kayo. Wag. Lalo mo nakita, ayoko namang manghusgan, pero nag-iiba na yung ugali kapag naka-wear na sila ng uniform. Especially Master Guide. Kasi as Seventh-day Adventist, pinakamataas ng leadership training is Master Guide. Yung ginagawa natin. Na kapag nasuot na sila na to, akala mo galing-galing, magaling na. Kasi na-invest na ako. Ikaw na yung pinakamagaling sa lahat ng Adventist kasi yan yung pinakamataas na leadership training. Hindi. Kasi ang sabi, servant leadership. Diba? Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Hindi tayo para maging mayabang, maging mataas kasi master guide na tayo, pathfinder tayo. Dapat lalo tayong bumababa. Diba? Tayo yung naglilingkod. Kasi ganun yung Panginoon. Panginoon, naglingkod. Hindi naman siya nagyabang eh. Ako yung makapangyarihan sa lahat. Ako yung Jesus. So, paglingkuran niyo ako ng ano. So, okay lang kung siya yung Diyos, di ba? Pero tayo, Diyos ba tayo? Di ba? Siya nga Diyos eh. Nagpakababa, naghugas ng paa eh. How much more tayo? Bilang mga master guide, kailangan natin maging servant leadership. So, pag tinanong kayo sa evaluation, anong leadership ang meron dapat ang master guide? Anong sagot niyo? Servant leadership. Huwag niyong kalimutan yan. Kasi maaaring itanong yan sa inyo. Dahil yan ang na dapat alam natin. Servant leadership. And then last, ang 3 practical tips for improving communication. Ito practical. Mamaya meron tayo activity after this. Number 1, prayerful preparation. Mahilig na ba kayo mag-pray? Sino yung parang every time na may gagawin siya, nagpe-pray? Meron naman ganun. Naranasan niyo ba yun na bababa ka lang ng hagdan, nagpe-pray ka, paglabas mo ng church, nagpe-pray ka, kahit sa isip lang, sa isip. Yung kakain ka, magpe-pray ka, yung may gagawin ka, magpe-pray ka. Sabi sa Colossians 4:6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Meron palang talata na sumagot ng tama
Sa lahat ng nagtatanong. Oh, Colossians 4:6 yan. So, sikapin natin lahat ng ating salita ay kaaya-aya. Pero paano yun? Kailangan natin ng prayerful preparation. Next, use parables and stories. Sabi sa Matthew 13:34, ang lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa napakaraming mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Na-try niyo na sabi ng parables. Pag meron kayong kausap na kaibigan, na-try niyo na? Oh, wow, very good. Kasi sabi, kailangan ng si Jesus ganun eh. Si Jesus, talinghaga ginamit niya. Ngayon yun pala, kailangan natin gawin yun. Sino ilan ang alam yung parables sa Bible? Rise of the lesson. Rise object lesson? Parable? Yun. O, di ba pinag-aralan nyo na yun? Okay ha? Mamaya may activity tayo tungkol sa parables ha? Kailangan pala alam natin yan. Kailangan may parables and stories tayo ha? Dapat may bawal tayo as master guide and pathfinder. Kahit mga 5. Depende sa sitwasyon. Ano ba yung usually nagiging problema sa school kung kayo ay sa school? Pag may kaibigan kayo, ano yung related na parable para doon? Ba, may kaibigan kayo na broken-hearted kasi may crush siya. May crush siya, hindi siya pinapansin. Anong parable yun na gagamitin nyo? May kaibigan kayo na hindi sila close ng magulang niya. Nalulungkot siya pag ganun yung magulang niya, lagi siyang pinapagalitan, di ba? Anong parable yun? So, alamin natin mga parables. Tsaka anong stories ang pwede natin i-share sa kanila. And number 3, building relationships. Sabi sa Proverbs 27:17, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao naway matututo sa kanyang kapwa-tao. Nangyari sa akin after pandemic na ayoko nang kumausap ng tao. Dati mahilig ako kumausap ng tao. Nung pandemic, ayoko nang kumausap ng tao. Kaya hindi niyo ako nakikita, di ba? Di ako nagpapakita sa inyo si Pastor Yong lang. Kasi nangyari sa akin yun, sabi ko, ayoko na kumausap tayo. Parang wala nang kwenta pag may kausap tayo. Ano pala? Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala tayong kausap. Hindi pala pwedeng mag-isa. Akala ko hanggang pwede palang mabuhay na mag-isa, magkulong ka lang. Diba? Yung palang tatalas tayo, matututo tayo kapag may kausap tayong tao. Huwag na natin isipin na ako na lang, mag-isa na lang ako mabubuhay sa sarili ko. Dahil hindi pwedeng mabuhay na mag-isa ka lang dito sa mundo. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan may kakausapin ka. Yan. At kailangan meron kang relasyon sa bawat isa. Dahil yon ang ginawa ng Panginoon. Kaya sa Master Guide, kapag nag-wear na kayo ng white uniform, ng neckerchief ng Master Guide, alam natin kung paano tayo makikipag-communicate sa ating kapwa.